Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Morinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan din sa harang dakpan sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kauban nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan. Good evening, Ryan Mark Morinaga. How are you? And oh how my was your God, I'm week? happier now. I'm healthier now. I am wealthier now soon. Oh, And of course, I'm closer wealthier, always to friends the and all. Lord. Yes, kay kaduhan ako sa usa ka adlaw mo serve. Grabe, uy. From Monday to Saturday. Ang lapas juga sa langit, Kaya ingon ani. sila, daghan mo ko no grasya. Nangutana ko na sa pari, inkontri ka ng tinuod rin na ka ng kaduharag yung ka dapat kalawat. Kalawat in a day? Oh, Na day in a limit? day. Kaya nadyo ko na sa kuan ko no. Sa tawag ana sa ethics or catechism sa church ba. Yes, it's true. In your case, namasag ko na dunggan rin nga, dapat pwede naman mo kalawat ka kada simba nimo, depende maguna sa imong intention for the mass. Pwede sad na pero So lain-lain nga kalawat, lain-lain nga intention. Okay, unya nganong duhara man ka pero buo? duhara gyud kuno na ang Kay? gikuan sa church kay kanang sa to pag-explain ni Father. Uy dugay nang gumiya. Basta duhara. Taon nga inko nga siya in your case nga kadaghan ka mo simba, pwede sa mo kalawat because it's personal manggod na siya. Depende manggod na kung unsa kuno nasi mo kasing-kasing kay kung moingo magugka nga kanang depende sa imong intention nga mo kalawat ka, di ba? Kay ang misa, Yes, liturgy man na siya and then communion sa, di ba? The word of God and then the body of God. Mo manggod na two parts of the mass, no? So siya depende ra manggod na sa imong kasing-kasing kay mahog manggod siya nga mura bag barter ba na kanang musimba ko, mukalawat ko para matinuod niya akong gipetition and all that. But in reality, kutubro chukuno duha ka kalawat. Unya, In a kung day, manubra musimba ka. ka, dili na counted. Oo. Dili na po count sa ako, dili na lang ako mukalawat. Pero wala sa gay. Kaya siya, But you do it's actually attend the personal. ceremony. Yeah, Oo, I it's think actually so, personal. no? Siguro, Depende for ko sa mong practical intention, reasons. oh. Kay why need two or more? Ako, for me, once is enough, di ba? Kung makakalawat kag kausay na day, that's good. That's good for the whole day na siguro. Yes. Kaya it's not a meal. It's a symbolic na taking in of the body of Christ, ang kanang pagkalawat. So, you should, kanang it has more significance. Dili gud siya food nga nagkaon ka og meal, no? Pero it symbolizes kanang your unity with Jesus Christ. Okay. Sa inana sa regular na siya niya kay kami manggod like ako kaduha ko mo serve sa kaadlaw usahay ka tulo so mukalawat yug ka because that's part of the Eucharistic celebration. Anyway, so course marabaron no. Ako I would suggest na if you have the time and if you really can or please find time nga musimba gyud mo kada adlaw. Nindot man siya musimba. And it's just 30 minutes to 45 minutes a day. It's ang peaceful. Misa. It's like it's not like Sunday nga mass nga mo Yes. take you kag one full hour pero kani mga within the week nga mga masses are Express only mass. Express 30 to 45 minutes, di ba? Na uban nga paspas kaayo nga mga pare. Usually ang homily ana kay mga 5 minutes ra. Naagay ko na encounter before sa cathedral nga 3 minutes na yun ang homily. Ako man yun ang timeman because even Pope Francis, ingo man si Pope Francis in town, nga ayaw na niyog i-agonize ang mga mass goers nga tag-as kay mo o kanang kuan, wali. So ako ng timeman. So kung manimba mo every day, naturally mga 45 minutes na yun na or 30 minutes labing dali ana nga misa kay mo bura yun ang wali sa pari but then it's brief, it's concise and on point. Pero for me, no, kay kana manggong pagwali sa paare is kanang that's the portion where there is communion with the community, and if
nindot ganito to na interaction with the community kay the Holy Mass is not only your personal nga relationship with God but also your relationship with the community. That's the time that you are out in the community, and then that's the mabitang commune kay you are with others, dili ra ikaw, no? So it should relate, and kanang the homily or the sermon sa pari should be the coming together of the people nga kanang maka-feel gyud ka nga naa gyud mo'y common nga pagtuon sa unsa inyohang unsa ebanghelyo anang adlaw. So it's very significant. So for me, dili ra siya kanang ang uban man gud siguro kung mo atug misa para lang the motion of it, pero we attach more significance to the mass by kanang feeling the community and as expressed during sawali sa pari. Actually, ubay-ubay na ro mga pari nga nag-interaction with the mass goers or with the people. Baka nang mag-wireless microphone na maglakaw-lakaw na, mangutana, patubagon ang mga tao. Depende na lang sa style sa pari. Very interactive na pari. And speaking of mga pari, para di pugta, kuan di puta dukaon. Dili laay no ug aligri. Nagi-effect baya kung aligri ang pari. But we acknowledge nga dili tanang pari has that kind of humor. It's a gift actually. Maka-timing ka sa imong humor. Just like any other person, no. Nga tayo nagkalain-lain nga gift, and sometimes public speaking is not really in our line, no. Lain tag mga linya. But we do appreciate the extra effort taken by our our shepherds. Kaya ato man mga shepherds ang mga pari nga kanabang to draw us closer to the Lord. Pag misa nobena sa Punta Princesa last month, February 2 to 11 man mo misa nobena. Nay pare nga nagmisag buntag sa iyo nga 30 minutes ang wali. But it was not boring kay from start to finish, siguro yung katawa ang mga tao. No? So, pero, and hopefully, wala mawala ang message sa Ebanghelyo, yes, no? Nakanabilog na gihapon. It's a very bright man yun siya na pari. Okay. Basig nakalimot, no? Ang mahinunduman, ang joke ra sa pari, niya makalimtan na ang Ebanghelyo. Kung sa ganito, ang istorya, no? So the gospel should be ang core nimo sa pag-adto nimo sa misa, unsa nakatuna nimo sa gospel and how it relates to your daily life. Oh, nya. Kani last na ni about kay Kwaresma man ron gud. I'm reminded man sa wali sa mong pari last Thursday si Father John Vernel Lopez sa Lord Shrine sa Punta Princesa. Yung father na because it's Kwaresma, it's not just na atong mag-unload ta, meaning maghinulsot sa itong mga mag-umpisal ta, but this is also a time nga atong punan. This is a time of addition also, pinaagi sa pagpalig-on pa, o pagpuno sa itong pagtuod din sa Ginoo. That's Kwaresma for you, or Lent. No? So, and I think maupod na ang esensya sa kaning mag-fasting and abstinence kay to get yourself out of the worldly things, no, kay kana usay ang kaning kaon manggod nato is also very worldly, no, pero kung you do a bit of fasting, you abstain from the things that you enjoy, no, it's not only an abstinence sa pork, pero pagkuan gyud siya, no, pag you deny yourself, take away you deny yourself of the things that please you, no, so that napakay time to reflect on your life siguro, kay murag di man siguro ka-reflect kung puros na lang pleasure ang mohang ma-experience during this time, during the entire year. So murag mao gyud na siya for me ang significance why we celebrate the Lent, we observe fasting and abstinence para dili gyud ta makalimot sa nganong naa, and it's a season of sacrifice, no, kanang mainunduman nato ba nganong niari, nganong natawo pag Pasko ang ato ang Savior, and unsa iyahang giari to save every one of us from our sins, no, and to reflect, no, sa kanang iyahang pag-ari ang sacrifice that God the Father made through His Son, no, kanang sakripisyo sa Son, no, as directed by the Father. Wow, very spiritual, no? Yes. Moving on, attorney. Grabe ang panghitabo sa ning agi nga semana. Let's start with lawyer, si Sista. Actually, dili pa siya lawyer technically. Technically, si Hannah J, si Sista, was not yet a lawyer. Hannah J was one of those who was killed
in the encounter dito sa Bohol, sa Bilar Bohol. Which is under investigation, last week. no? Yes, there is is under investigation tungod kay naay mga allegations nga naay foul play nga nahitabo, buhi pa sila at the time that they were kanang caught, no? And they were actually summarily executed kung mauman. So sa technical parlance sa mga lawyers or de combat na sila. Ang spelling horse de combat. But it's French, so or de combat meaning kanang kuha na siya, armado na siya, appeal na siya sa armed forces, pero incapable of fighting back. O kung sa international humanitarian law, you should not be killing them. You should be preserving their life. And if you want them to face the court, then you bring them. O dili nimo patyon kay incapable naman na kanang rule na sa gubat no nga ang pikas kung wala day capacity to fight back, dili na nimo kanang tiwasan, no, dili na nimo patyon. But naay allegations karon nga it's not what happened, no. Gipatay gyud sila at that time. So kani si Hannah J, actually I don't know her personally, I was just informed nga kanang kuan siya, active ni siya nga law student organizer at that time sa National Union of People's Lawyer, and then ako member ko and founding member actually sa National Union of People's Lawyers, sanis mga organization sa mga lawyers, no, nga naglaban sa mga kabus, sa mga marginalized, no, mo gina mo ang panata. And she was kanang kung may mga fact finding, she attends fact finding missions para pagkuan sa mga issue sa mga mag-uuma, and to know nga what the siya mo take sa iyang oath despite passing the bar. Actually mo kuan gud siya, mo send gud siya og question mark nato no nga sayang nga, no, she could have been a lawyer na. Common reaction. Oh, nganong wala na lang siya ning padayon, nganong nag-NPA siya kay mao man gyud ang gi-claim no nga NPA siya. So assuming ako, I don't know personally kung mao ba gyud ang iyahang path nga gi-take, pero mao may giingon. So for us, taas gyud na siya nga reflection, no, mura man gud nagitalikdan nimo ang kinabuhi nimo nga haruhay unta to go into a life of sacrifice. Kinsa ba tay ganahan mo adto bukid, no, wa kay tarong kaon siguro, magsige kag baktas, you're on the run, and the chances nga magka-enkwentro mo sa government forces, mamatay ka, kana gyud the chances nga mamatay ka is such a kanang dako kay na siya nga reflection ba kami pod, no, sa among profession magunaw na pod mig, would we have taken that kind of course at that time nga kanang we could have taken the bar, but we did not kay we chose another path. So kuan gyud siya ay nakapahinuklog, and ako for me, since she took that path nga nagtuo siya mo ay pinakamaayo nga pamaagi sa serbisyo sa katawan, I salute her. No, it's not an easy decision. Upat ka tuig ka nga nag-College of Law, no? Ang pusil, ang stress, so, and then you take the review, no? Wala kay tulog during that time, kunyaning pasar ka sa bar. That's really, mura nag-dream come true for many, pero sa iya she set it aside, no? Turning her back on what could have been siguro a choice of a more luxurious life, no, mas tindot nga kinabuhi, pero iyahan ang italikdan kay na siya pagtuo, and I respect her for that. May mga reaction na usik daw kay nganong nagpa-ilad or kanang ilad, no, I don't think na ilad, and unsa iilad nimo when you pananglitan lagi recruit na siya o giingnan siya nga mag-NPA o dili na niya personal decision na entice. What's there to entice sa bukid? Kita magtan-aw ta, magsigi kag bakta siguro. Wa siguro kay tarong kaon. There's no life of luxury there. Ari ka syudad na kay nindot nga higdaanan. You have your friends with you. Lami imong pagkaon, you have choice of all the kind of food that you like. Na kay kwarta, kay kung nag-abogada siya, makakwarta siya, no? So unsay giilad sa imuha, unsay giintay sa usa ka person nga moadto siya, mo prefer siya adto sa bukid. So it's not, I don't think it is ilad. And
kung ning decide siya to go that way, it is her mature decision, no? Gatimbang-timbang gyud na siyag maayo, just like any one of us siguro when we are offered or kada when we are probably recruited to go that way, probably maguna-una po kag maayo, no? So it's not nga naay gi pakita sa imong nga lollipop nya lami ni nya imong kuhaon. I don't think decision making sa mga tao nga mo decide ngadto sa bukid comes that way, kay kahibalo sila nga dili inana kanindot ang kinabuhi kung mo choose kag atos bukid. So it's really not ilad. So ay kana digyo ko kasabot ana nga angle, no, nga nung moingon nga nailad nga kisay giunsa pag ilad unsay gi-entice, no? And kung moingon nga gi-entice of a better life in the future, I don't think kana sila nagdahom na sila nga manindot ilahang kinabuhi kung adto sila sa bukid. They know nga it's a protracted war, no? This is the war that may take decades, and the war had been going on for decades, no? Pila na ka-decades since 1950s. Kung sundon pa gyud nato kung gikan sa revolusyon ni Bonifacio sa atong history, no? Ang pagpaningkamot nga manindot atong katilingban started long way back, no? So kay bao ni sila kaning mga ning choose to go that way nga lisod ang kinabuhi, and it will not change society in just one flick of a finger. So it's really I really don't understand sa kanang linya nga nailad lang, no, kanang gipramisan. Kanang sayang siguro in a sense nga she could have served the people a lot longer as a lawyer, yes, and kung sa perspective sa as an NPA kay murag I think bag-o pa siya na NPA, no? Kung diha nga tan-awon sayang nga dugay, wala siya nagdugay, wala siya kataas iyang serbisyo as a lawyer. Sayang nga wala siya naka-serve sa katawhan as a lawyer, pero para nako iya to decision and she has made an ultimate sacrifice, no? Masayang na bang nagkat-on na ka, nahimo na kang abogado, pero gamito nimo ang imong kahibalo pag panaog daog sa katawhan, no? You're a lawyer, you're a corporate lawyer, maningkamot ka nga unsaon pagpagamay ang sweldo sa imong empleyado. And how your company gets away with it. If you're a tax lawyer, unsaon nga di makabayad og tax ang imong company, no? Ug ira na kadako. Kana sayang nga talent when you could have served, no, the government, you could have served the people, pero you choose to kanang use your talent to oppress others, and I think mauna ang pinakasayang. Wow, okay, so grabe na nagkakuan. Last topic before we go to our main topics. Mariel Rodriguez, Chica, the gluta dripping sa Senate. What's your take on that? Pero si Mariel, it's really inappropriate. I think it's really inappropriate. And why do that there in the first place? No, mura man gud nag-sacred nga lugar ang mga legislative, kanang Senado. That is where you make laws. Unya, sa iyahang gipakita, mura gipakagamay niya ang role sa Senado sa kalambuan, no? Kanang why do your beauty thing there? You could do it in the parlor, do it at home, pa-beautify ka, walay manghilabot nimo. Pero that's a public institution, no? Kanang taas ka o gihatag nga regard ana nga mga lugar, and it's utter disrespect yun para nako, no? It's not personal to her, no? It's really unsay iyang tan-aw sa institution itself, no? It's trivializing the institution itself. Although si Senator Robin Padilla is nag-apologize na officially last Monday, ni padanag dito sa what Sergeant at Arms, and also that, pero si Mariel adyo siya kasabot nga nung gi-call out siya sa mga netizens nga nung naman ka din nag-drip kay parang Mariel siya, there's nothing wrong with it, no, because it was not intentional nga kung bastos so ng Senado ako rang gi-promote ang wellness and good health because
kanang vitamin C man gyud kuno to yang gipa-drip, but it turned out nga kanang mga dripping, kanang mga IV is not yet FDA approved. Ato lang ning klaruhon Glutad, kay all that. sa una wa biya ko nakasabot anang Glutadrip, makakita lang ko sa parlor nga naay mo lingkod didto nya naka dextrose nya mangutana ko dextrose gid no. Yes. Mangutana jud ko unsa di ay na kay ignoy gyud ko bitaw mga anak kanang wa ko inaana nga klase nga maintenance, and it is intended to make your skin be whiter, no, and unsa man na smoother and mas dindot katanaw, no, and she could do that in the proper siguro nga venue. Promotion of sa to kung ga-promote siya sa wellness paghimog balaod day. Okay. Oh, ingnay mo ang banaday nga maghimo og balaod in relation to that if you really think that that is how important is your advocacy for wellness. Okay, primero ang igawas man gyud na kuan nga Glutadrip daw kay mo gyud na siya ang uso, and then si Mariel pag tingog din niya pag reacting siya nga actually it was not Glutadrip, it was vitamin C drip. Unya niingon ang because of that niingon sa dang mga doctors, Department of Health nga actually kanang vitamin C drip sad is unsafe kay makakause siya sa mong kidney. Dapat you eat a balanced diet lang of fruits and vegetables for your vitamin C consumption. So wrong gihapon siya nga promotion. So wrong yun siya in two ways. First, because it was unethical, it was a disrespect. Nga dito makasa Senado in taon nag-drip. Uy, sa kadaghang lugar, pwede man sad nga mangita kag hotel nga duol sa Senado kay nag-wait magud siya ato ni Robin Padilla around 8 p.m. kay wala pa na human daw si Robin Padilla siyang trabaho, so nag-wait siya dito unya nato siya sa office ni Robin, dito na lang siya nagpa-drip kaya ako nung schedule siguro nga nga mangyug ka bisa pag asa din na nga portion bisa pag sa CR pagkangan nga naka sa Senado improper venue. Dili gyud siya maayo, especially sa status sa iyahang banano nga senator manggod na. So siguro dili gyud po nako pakadak-ano gingon ana no. Gamay si Piat raman ni Mariel, pero she should be mindful of what she does nga symbolic na tanan, and every time she does something which trivializes the role sa Senado, also trivializes the role of her husband, no, sa kaimportante sa role ni Robin Padilla sa Senado, and number 1 senator at that, no, during the 2022 elections, no, and iyaha unta nang kanang it reflects on what kind of importance she is giving sa trabaho sa iyahang bana, which is trivial rada sa iyahang pagtanaw. Pero actually wag yun sila kasabot yun silang duha. Kay mo anang sa Robin Padilla na please stop the political issue. It's not actually political issue. Wala gyud ingon nga nga mahimo man siya political issue nga ang pagpadrip man marag it's misplaced good siya. Para niya kay paagi sa pagdaot niya, no? Nga man itong binuhatan. In the first place, siya may gabuhat ana, and that he does not want it to be taken in that light. Siguro mo iyahang pasabot nung ayaw na misinterpret. Actually, maugit to siya. Your wife trivialized your role in the Senate. Unya mo nagireakan sa mga tao noon sa tanaw ninyong duha. Sa inyong role diha, is it the same way sa imong pagtanaw sa imong role diha nga kuan nga you can do whatever you want there sa usa ka public institution? It's a bad reflection sa ilahang duha. But I don't want to prolong, of course, the discussion, no. Kakita lang ta unsa sila, and probably is serving a lesson lang sa siguro sa uban sa sunod natong pagbutar nga if you put people nga naay who have less appreciation sa role sa Senate ngadto sa Senado, you could be getting these qualities of people. Okay, senatorial midterm elections na sad baya next year. Muinit na po ang electoral environment. Sugod na po og filing of certificate of candidacy by the quarter end of this year, no, busy na po ang tanan sa pagpangampanya, and karon I think positioning na sa tanan, no, and laan naman kita ni diring dapita ato na lang gyud ni pong pangandaman sa atong kaugalingon nga we start to put criteria sa ato ang choices para sa election. Musamot ato kabisi atong amigo nga ni tan-aw pagka Sabado. Hello. Kaya nasingit gyud ko nun siya.
Attorney Nasiti siya Ferdy. sa last part. Hello there. Attorney Ferdinand Gohelde. So there you go. Before tamo padayon sa atong main topics karong gabi una, let's take a break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Okay, ning balik na mi taas gihapon na mong discussion ni Ryan Of cam. of cam dagan gyapon may istoryahan mga Dapat wala kagaling may gihapon. break. Spontaneous, walay script, unya apel sa kuan. During break kasi gira Kaya gyapon may mag-discuss tabi gihapon dire. Oh, grabe kay siya ka-passionate ani mo sa ka-topic pero of course unahan na to ning usa ka topic na May to. mistake gihapon. Yes. Okay, karon wala na yung pandemic, no, and everything's going back to their normal lives. But then, kung unsay nakatunan nga nindot na to sa pandemic, mura og ning stick, no, sa uban, especially sa to ang employment sector, naanay mga steps and moves karon nga pwede ba ka, no, nga work from home na lang ta kung pwede. Kung ang nature sa imong work mo allow you to do so, kanang okay ra ba nimo nga instead na pa-reporton mo or for management, no, nga instead na paadtuon yun 8 to 5 ang mga empleyado, adto na lang mo sa inyong balay, adto na lang mo trabaho, no. So mao ni amo ang gustong maibaw-an, hain man inyong ganahan work from home o mag-opisina og 8 to 5 unya ngano man. Okay. Ang context ana is katong imong give forward na murag survey na ang mga millennial karon is mas ganahan ni good sila sa work from home or murag away from the office na nga setting environment, o no? I think sa una ra man gid siguro na nga kanang clamor Mga for millennials ang employees. one generation. Yeah.
Oh, sige, We Ray. love this setting work arrangement. But then a question is, asa man mo mas ganahan? Work from home or 8 to 5 nga office work, no? Meaning mo tug sa opisina. Sa una, when I was still with Freeman, mas mo prefer gyud ko na kanang work from home because feeling nako mas effective ko kung nako sa balay because mas dali na ko man akong trabaho, most likely because kung akong hasbalay, ikaw ra magong usa. Wala kay ka-chika. Dili ka mag-coffee break, nga mag-chika-chika sa mas uban dito, and all that. So, mo focus gyud ka sa trabaho. Whereas, kung naka dito sa office, madugay gyud ka dito kay mo break kay ka tadawon, kung mas stress ka, mo break ka, matindog ka, magkapi-kapi ka dito. O sa chismis mo sa mga friends. Daghan kay mga kuan ka ng mga disturbances, no? So, ako, mo prefer gyud ko work from home katong sa una, but then natoy kuan time before katong pag-pandemic na pagchutihon mi twice a week na lang. The rest was work from home. And eventually katong safe na pabalik ni gumi sa office kay ingon na mong ang owner sa Philippine Stars, Sir Miguel siya, o ko na mong building, why gamit? Why soon? May mga tao and all that. And for me, sad, kung mag-work from home... So gimingaw na po kag trabaho gyud nga mo 8 to 5. Ako, ganahan na work from home. Ako kay, strangely, no, although I acknowledge the benefits of working from home. Mas makasave sa mo sa work from home. Apil na gyud ana ang number one. Kung ikaw ang empleyado ha, laylay man gud nga perspective. Number one, from the perspective of an employee, ganahan ta mag-work from home. Number one, kay you don't have to spend for transportation. Mahal kayong pliti kada adlaw, pila god bisag ingno to, pila-pliti ron 12. 3C. No? 3C di ay. Unya back and forth bisag kung 100 na 24 times pila ka adlaw, 26 days in a month, no? So pila na siya ma-save nimo kung naalang ka sa balay, unya adto lang ka mo trabaho. Kung mao'y nature sa imong work ka, naagay mga work na dili pwede work from home. For us, embalming. Dalo nimo itik. Pandemic, di ba, na work from home and all. So sige, dalo na akong patay sa balay. Parang adto na lang ako ikuan. We're talking about the work nga kanang pwede i-work from home, like mga BPO, uban mga BPO nga mga trabahonan, medical nga work, no? And kanang from the perspective sa employee, kanang practical siya kay you don't have yun ang pinakadako, di ka mahurot sa imong oras sa traffic, no? Dili makuan, dili ka matanggong sa gawas, dili ka mainitan, and of course you always have food, access to food. Kung nakasabalay, makasave pug ka sa pagkaon kay ang imong paliton raw, nya kauman lutuon na lang nimo sa balay, pero dako gyud siya benefit. Pero when I come to think of it, I'm the type of person nga mo socialize, kanang ganahan ko nga, although when I work, I really work, di ko makikistorya sa ko ang mga tapad, bahalag nagatubangay ta, I could go on for hours nga watay tingugay duha nagatubangan rata, pero at the end of the day, ganahan man gud ko nga naatay ka socialize, no, naakoy ka istorya, and sometimes ako ang staff, nako instructions, di ko ganahan i-PM, di ko ganahan i-call, ganahan ko og face to face, and I'm old fashioned that way. And somehow as a human person, as a human being, di ay ray, naa siya psychological effect kanang the feeling of community, the feeling of being with people is also a stress reliever. Kana bang kung ikaw ra siguro usano nya na problema ka wa kay ka istorya, it creates a lot of stress on your part. Pero kung naa kay ka istorya, and ari mo come in siguro atong culture sa chismis, no, kanang mukuan man gud siya, kanang mo relieve siya some of the tension and some of the stress. Dili ka feeling isolated ug dili mo gawas ako ang pagka-Pinoy. Kana bang ganahan ta social creature kita kani mga Pinoy, no, ganahan ka ita og naatay ka relate ka nunay, ganahan kita ka istorya, even extended families, no, as part of the kanang community nato. Kanang naatay ka istorya nga ka opisina, ka talk about work kay actually kung ari pukas balay naman kay pamilya pod nga pwede nimo maistorya, pero kana bang ka relate nimo outside of your family also, which is for me very important sa pag adapt and pag-adjust nimo sa imong work and to distress, no, patangtang sa stress nimo brought about by your work. And ganahan sad ko mo kanang butang og boundary between
balay ra na siya. Ayaw na dali og trabaho. Kung opisina gani, ayaw dali domestic ni mga concerns kay opisina na siya. So I like to draw the line between rest, no? Kay mo man na ang balay, no? That's your rest, that's your leisure. Ug ang trabaho, kung nadalo nimo ang imong trabaho ngadto sa balay, it's bringing your stress to your home. Nya imo magud ng haven ang imong balay. So for me, okay ra gihapon ko ngaritas 8 to 5 kanang, meaning not necessarily 8 to 5 ha, pero kanang mo ngari gihapon dalon lang gihapon ang trabaho sa opisina as an employee, no, as someone who has an office to go to, or bisan siguro I'm the boss unya pwede ra ko mo to sa balay mo ato gid ko sa office just to see everyone, how's everyone doing, and it's the personal touch. I think kanang don't get me wrong ha, kanang I'm not really that person nga grabe ka extrovert, no. Pwede ra gyud ko dili magkitingog ug dili magkitagad if I need to, no, kanang usahay dadma pug ko. Pero kana lang, it's the human touch, and it's really something if kana kakita jud ka sa mga tao that you are working with. So I still go for the 8 to 5 or going to the office for that matter. Ako di na kay kumakarila ng 8 to 5 because as a pageant Q&A coach, blended naman siya ako. Ang first part is online na good siya. I teach them the basic, and then after naka-learn na ka sa basic and feeling ako ready na ka because you've mastered the basics, muna naganahan yung face-to-face na good siya na coaching kay ganahan magkumutan-aw sa body language, gesture, facial expression. There are things, di siya pwede ma-online lang. Yes, I agree with you. There are things nga kanang kinahanglan nimo makita face to face, no? So sa imo ha is the nature of the work right now is pwede siya practical siya kung blended. And usually sa gabi na siya after school and office hours na jud siya ang mga coaching kay mga estudyante, mga young professionals man ang mga mentees. So di na kay kumaka-relate anong work from home or 8 to 5 ano. It's really the human touch, no. Kay imagine lang yung kag naalang gyud mo sa balay. Ako mao gyud to, no. During the pandemic, I really long to go to the office baya kanang I really long to see people. Siguro it's the effect of the pandemic good po no nga kay mga anxieties sa kay anxieties nya ganahan jud ka makakita sa mga tao, no. Naagay lain nga effect ang pandemic. Si Panks good to siya pag pandemic na murag nikalit jud ka usab imong world ba na everyday ko mag-office but suddenly na ako sa balay. Unsa may tabo na mo ani hangtod forever na gyud siya. Mao na siya, and that's the insecurity at that time which pwede siguro cater to, no. Pero I know for a fact nga there are BPOs nga they allow their employees to work from home. Nalang sila specs kung pananglitan unsa kinahanglan imuhang environment is ang internet kusog unya walay unnecessary sound, walay mo tuktugaok nga manok, walay iro nga mo paghut, no, kay nabi ka sa nabi ka ini kanang in an environment kayo are answering problems and alay mo kalit yung bata og shaggy. Di ba kayo naman ko sa mga post na sa una nga mga call center agents mga nag-work from home niya, hindi kagabi man na sila no niya. Sige, may naka dito yung chika ni mo dito, trabaho niya mo kalit og kanang tingog ang nagbiga nga i-ring sa imong at. Sa mga mga post nga mawala ang professionalism bitaw sa imuhang work, no. And ako para nako kay ganahan magkukubuwag, no, kanang kung nako sa balay rest na lang, although tinuoray lang pod, no, bitbit baya po kog trabaho pero very very limited as much as possible kay you need time with your family kana pod, no, kanang nagtrabaho ka unya kahuman you need your family members need attention or they feel they need attention kay naaraman ka diha. So actually divided imong attention, no, kanang you are working pero naamang kay bisbisanan nga tanom kanang naakay mga anak, no, na kay mohang bana of course or within the family na kay mga buhatonon kasuway ka na ray nga na kay una na kay gitrabaho ka man you feel this urge mga domestic nimo nga trabahoon ba kuan gito kanang during the pandemic wa gyud no ga blur gyud, although mubalik day ko nga before the pandemic na naman yung mga work from home nga set up, and I think it has been advocated in Manila. Tungkol sa traffic, no, they're doing that because of the traffic nga grabe yung munggos ang traffic
4 hours a day na ka sa kalsada, no? Mas It's daghan pa kang taking matrabaho. more time sa imuha than imuhang office hours kay musayo ka. I think ang uban alas 4 kadlawon pa kana mo depart na sa ilahang balay and they arrive home 12 o'clock in the evening kay mugawa sila alas 8 sakay kayo, grabe ang traffic. Yeah, so kinahanglan sila musayo para dili matanggong ilahang ilang panginabuhian. And I think that's something also nga usa sa mga issues nga dapat ipang resolve, no, kay kanang mo work from home ka to avoid the traffic is really kana avoiding the one of the problems pod. Sulbaron gyud din natong problema sa traffic for example, no, ato gyud ang pangitaan og paagi nga somehow, no, let's make our cities livable by kana sulbaron ang problema. We know daghan kay syudad dili ra ni diri sa Cebu, dili ra na sa Manila, no. A lot of cities worldwide ang problema gyud is traffic. So para nako pangitaan na to paagi unsaon na, and especially diri wala pa man tay kanang mass transport system good sa kanang Cebu. Siguro nang seryosohon og tan-aw para maka-alleviate, no, sa gripes sa mga employees nga matanggong sa traffic. Dako kayo nga oras mawala, oras na nimo sa imong pamilya nga spent na unta with them, unya di nimo ma-spend kay naa kas kalsada. Okay, pero kaya imagine ka kung mukalit og tingog ang bigaon nga i-ring sa iyong atok, nagdagandagan yung mukalit na dyan. Unsa man ang mga now o ang mga ayaw. Imagine ko sa call center agent yes. Sama nila. Nikalit mo na siya tingog niya. Ang mga foreigner, mga uwi, biya kayo na sila. Grabe, biya kayo na sila. Kung discrimination, diba mo, biya na, you're in the Philippines. I know you're in the Philippines. You're not in the US. Give me someone sa US. Pero kay maayo nga kuan, I think one of the best call center agents ang mga Pinoy sa mga way pabor kay very flexible man gud ang Filipino tang. Yes. No, kanang ang accent nato dili ingon anak ka heavy, especially Cebuano sa way pabor. Mo bitong daghan na kayong call centers diri sa BPO gyud diri sa Philippines, particularly in Cebu sa IT Park, dili lang sa IT Park ni sugwak na everywhere. I think in Mindanilla inaga na mga call centers sa dito, no? In ana ka in demand ang mga Filipino call center agents. Mao na nga kana I believe, no, nga kani nga mga klase nga work could be brought home, pero mao lagi na unsa implication na sa imong social life, no, wa kay ka social life. So blended siguro. Okay ra ning mag-blended ta, so there are times, especially when we try to solve traffic siguro, no, shifting ta kinsay mo atos kalsada, kinsay dili mo atos kalsada. So kanang para na ako kinahanglan lang gyud i-manage lang gyud siguro maayo ang time, no, kay naaman ko yung mga kaila pod gyud tinuod nga kanang ang ilahang negosyo is BPO mga small time unya murag balay lang gyud ilahang setup, so you could bring that at home if only to relieve ourselves of the problem sa traffic. We have reactions there. There is a CTN natay isa kani si LVP Cap. All my children work from home, more safer, less stress, no need to commute, which is risky, and away from traffic. Yeah, actually, mo to akong unang gi-istoryahan. Si Ma'am Prissy Marban in the US, but she's from Bantayan Island, Santa Fe, actually. Ingon si Ma'am Prissy, bisan unsa basta may work, pwede hybrid. My friend, Clint Helton Potestas, a very prolific writer, no? Nani siya sa mga magazines na siya sa ANC na online, and then mga magazines in Manila, national magazines, because nindot jud mo sa what's Clint in all fairness. Hello Clint. Mga friendships. Ni comment si Clint in siya 40% office para mag-coordination, quick meeting, at least twice a week. Dahil 60% work from home. Mas efficient kung ana kaysa in an office 8 to 5. Pero karon Clint imong trabaho kay nakadiri sa Cebu, and then kung na naka-assignment na ipa-interview na ipasuwat nga article ka, mularga siya, mo fly in, fly out siya of Cebu. Ingon si Ginot Baklay, work from home, less stress sa pag-commute o sa traffic, maka-less pud ka sa pliti, di na pud ka mang problema nga basin one rakal ka sampot ang makalingkod if ever maapil kas dinudutay sa sakay. More time with family. Domestication, gito iyahang kuan.
Actually, it's one perspective po no ako kay ganahan ko i-divide ang time between work and family yaha kay dali naman lang kamo spend time with family kay you don't have to commute, which is actually true, no? Kanang time nimo on the road could be spent well spent with family, especially dili mo kuyog kung dili mo kuyog sa transport. Kami sa amo aray kay hatod kuha man kami ra may magkuyog, so bisag naami on the road gakuyog gihapon mi as a family, so pwede ra magtabi along the road. Pero just the same, you could have done a lot of things kung naka sa either sa imong office or naka sa imong balay unya madaot lang yung ka sa traffic. Pero mo mo giingon ang downside sa gyud kung naka sa balay, especially with you have children or kuan you are with your family ba kay makawat imong attention sa work and then sa mga gibuhaton sa balay, like kung mahilak imong anak, then you have to stop what you're doing unless na kay kauban sa balay nga mo bantay mo actually mong focus sa kay mo focus gyud sa trabaho. Bisan pag naa kay kauban sa balay, I'm a mother no, bisan naa pa kay kauban sa balay who will take care of those things, makalingi jud ka og ma-disturb jud ka no, disrupted gyud imong thought process sa imong work kay naa man gyud ka lahi gyud ang environment, family environment. Lahi gyud kung naa ka sa balay, lahi gyud pug naa ka sa opisina. Ako ramang usas balay and I have my dogs, magpahig naman sila, no? So, makuha rin yun akong trabaho og 2 hours, whereas kung may ka-alas 2, makuman ako, no? 2 hours yun ako trabahoon sa una, and then kung ako sa office, kay alas 5, maabdan pa ko dito, magsige lagi chika. Tabian. Break and all. Pero for me, it's important nga aspect, no, sa work is to be able to socialize. Kanang isolation, manggod ka na bang feeling nimo you don't have anyone, kay ikaw ra usa unya o pag yung kay social life sa imuhang opisina no unya prohibited pag yun mo to talk with each other, unsay impact ana long time sa imuha as a human being. Generally as human beings no, we are really social creatures bisan pag mga extroverts ta, pero eventually ganahan kita og touch, no? And I don't know if you agree with me, no, kanang naagyo kay di ako touching a person, pero lahi gyud bitaw effect kung naagyo kay kanang naagyo kay touch, naagyo kay kanang it somehow signifies your connection with others. Ay lang po pala og touch ha, kay lahi po ba nang epekto ning masigig panggunit mo bitaw ning mga sexual harassment na to nga balaod prohibits harasser or kaning mahingon sila nga wala ra doy kanang intent from overly touching kay touch. It could become sexual harassment. Napastos naman ko ani dili naman ni with care and tenderness. Take note ba sa sexual harassment no, sa ato ang Safe Spaces Act ba, it doesn't very matter unsay imuhang intention as the one giving out the message or the one touching, no? What matters is unsay feeling sa biktima. Gitouch. Sa gitouch, no? Kung na-insulto, na-uwaw, na feeling haras siya sa imong gibuhat, mo na to siya. Nang-haras na ka without you probably knowing it. Okay? Yes. Your motive, what you're thinking is not important. A touch is healing, pero under the Safe Space Act, it's not always the case. I-contextualize lang nato kay di mo bitaw na ray nga kanang kuan kanang sa relationship with by a mother with a baby nga i-touch dayon na nimo ang mama sa bata kay lahi gyud og effect ang nagyoy touch, nagyoy personal nga touch, and it drives home siguro the humanity in us, no, nga kana inana gyud ta nga creature, we like that. Yes, so very good, no? Thank you sa inyong mga reactions. And then we proceed to our next topic, and it is very controversial. Viral ni atong Wednesday, but eventually kay murag gi-hide naman niya pagkahapon mga alas 11 sa udto or alas 10 sa buntag kay nag-viral ni siya. Katubang nag-post about kanang murag sa Mandawi nin Intabok Mandawi ba or Basak Mandawi. Katong nag-upload og video about atong crosswind na according sa nag-post, abi na ko rider siya pero pagtanan ako sa video kay murag naman siya sa kilid sa daan run, and he took the video ba na iyon siya na kay baw ko nga sayop ning counterflowing. Kada bang imong sugaton ba ang traffic, no, kanang dili na nimo linya mo awas sa kadiri sa pikas nga lane, no, siya kay baw kung sayop ning counterflowing, pero dapat muhatag lang sa konsiderasyon ng mga four wheels sa mga motor kay ang nahitabo matud pa based dito sa video nga gi-upload kay ang katong
naka-crosswind, kaya na siya sa side na gyud siya. Murag na siya sa tunga na gyud, no? And then, pero iyahag hapong lane. So, ang mga ni counterflow nga mga motor is nagkabuang sa nagpangita, asa na sila muagi. So ning sugat gyud ang crosswind, wag gyud siya mo give way. Yes, wag siya kaya give way. Kaya mang linya. Yes, Ingon siya ang poster siya kay baw ko nga sayop na siya, but muhatag lang tatag konsiderasyon kay knowing ko no sa ka-traffic mo bitong magmotor taro madali tao niya kung mo follow gyud ko na ng mga motor sa traffic kana mo linya gyud ko na dili gyud ko na mo counterflow, most likely ang linya ko no sa mga sakyanan is mo abot gyud ko no dito sa liluan. So mo na iyaha nga sayop ng counterflow kay ba ko admittedly sayop ng counterflowing, pero magsinabtan na nilang gyud unta sa daan. Muhatag lang tag konsiderasyon niya. Daghan sa mga ni-react dito nga nilaban sad, I think mga mag-drivers ito silang motor nga bitaw uy kanang kanisang uban nga mga gahi kuno kay mga four wheel, but ako nagbasa ko nga bisag asa ka mo tanan na piit man gyud ka ana kay kuan man in for in the beginning, yes, counterflowing is illegal. Dili pwede na siya. Nanay double solid line or basta counter is not your lane. And in general, the end just does not justify the means good, no? In general na sa nindot pa mong intention, pero kung dili na siya mao, illegal na siya. Illegal gyud na in the end gihapon. Pero para na ko no, disregarding the argument on legality or illegality, we are talking about safety. Safety, yes. Nabitaw ng balaod sa kalsada no kay it's not safe kung magbuot-buot tag atong kaugalingong balaod unya ka nang mo counterflow ka. Essentially you're taking the risk nga dili mo giveaway imong kasugat, or for that matter wa nakabantay nimo no ning counterflow ka. Ako actually mairita ko aning mga mo counterflow in a sense nga ako am ning kalsada pero ako ang mo adjust no kanang ako ang mo giveaway, which I will usually do. Dili man po ko magiginit-gitay kay after all di man po kaganahan magasgas ka and it's traffic, pero sa imuhang side, actually, kuan gid siya kanang it kanang deprives you of the road pod no nga naay mga mo counterflow from the other side. Pero as a motorist ba I usually give way na lang. Naputay doctrine no sa transportation law nato kaning moingon tag the doctrine even sa damages no last clear chance. The one who was the kaning last chance nga pwede mo avoid kung wa na nimo buhata, you are at fault actually. So pero dako kay na nga lalis and we want to avoid further traffic by maglalis pa mo sa kalsada or adto na mo magkinhiay na mo dito sa kanang korte no kung applying the doctrine of last clear chance, kung ako as the one driving the car has the last clear chance nga mo avoid or katubang ning counterflow. Kung balaod lang sa traffic, against gid to. Siya gid ang sadaan, pero kung if I could have avoided it, pwede akong so dako ra kay taglalis ana dihang dapitan. We don't want that, no. So para nako unnecessary iyahang call nga magsinabtan na essentially telling us nga i-tolerate lang nato ang mga violations, no. I-encourage actually. Murag imong normalize sad ang counterflowing ani mga motor. Ako mo sakay bigyo ko motor. And putting the blame sa the one on the other side. Kami ang mo adjust. Or the other one taking his katong iyang comment ba na dapat muhatag ng consideration ang mga four wheels, no? Ana, dapat sad ang kamo mga nagmotor is mo consider sad mo unsay implication na dito sa mga nagdrive og four wheel nga ako amaning lane na ko sa akong lugar nga na ako may mo adjust, you're stressing me. Ani gyud ni kung aksidente tang duha pasensyahay na lang ta, no? Yes, na ni comment ana dito. Dili gyud na siya pwede ka nang pasensyahay kay it's safety sa mga motorist ato ang gihisgutan diri, and all of us have responsibility on the road nya. Mao gyud na ang pag-observe nato sa balaod sa traffic. When you're counterflowing, actually you are taking the risk, no, nga madakpan ka, pero you're also taking the risk nga maka-endanger ka sa kinabuhi sa uban. Well, it's true nga magsinabtanay kita, actually mamutuo man gyud ko sinabtanay kanang muli kay mo giveaway man yun, pero we don't encourage nga mo na buhaton kay we're talking about safety. Yes, muna siya unya mo to ni comment dito nga sige, what if mo consider na crosswind din niya banggaan na niya din ang kanang ni motor nga ni counterflow. What if dili siya mo consider? What if dili siya mo consider? Dili siya mo consider iya yung banggaan kay naman ko sa akong lane. Now
So kinsa may alkansi, Ang motor. lagi kay dili man mulupad imong siya. lane. That is in general, pero kung i-apply ang last clear chance, pwede pa sad siya makakuan, pero hassle na. Daghan kay naglalis kay kinahanglan i-prove nga pwede gyud siya Yes. ka-avoid niya. Iyaha man gud ng lane. What if nag-avoid pud siya sa pika side? Naa siya laing gitan-aw tungod kay apiki pud siya sa pika side. No, dili dili siya pwede nga mobalhin og lane. So muhunong lang gyud siya para sa pag-accommodate sa kanang counter flow, no, and it could cause also traffic sa iyahang side. So I don't think the pag-post niya sa iyahang kanang katong iyang thoughts, no, you're posting your thoughts, I don't think nga kanang well thought of to, no, siguro burst of emotion to. Burst of emotion, sige, we will forgive you for that, no, pero it's the thought there siguro nga okay ato ning isgutan. So moto siya in ana kay kanang bisag kinsay patanaw na ato sayop jud ka kay nganong ni counterflow man ka, no? Ang ato rin yung buhaton ana kunata sa daan is kung driving ta and all is to follow the law kay mo bitong naibalaod for order and safety kung it's really for safety, no, sa mga motorists nganong naay mga ipang-establish nga line, and if you are violating this kay usahay kana bayang limpyo kayo ang pika side, and it's so tempting to violate the kanang law and the rules nya mao na nun ng time nga ma-aksidente, especially kabantay mo mga kadlaw, no, and you think nga wala enkwentro, wala kasugat, so padagan lang ka, is very tempting. Suddenly ang pika side pod naguna-una ana nga limpyo kay kalsada, that's when accident happens. And kanang siguro it's always good to be cautious lang yun siguro, no, and kanang telling the others to give way, actually iyahag yun ng right of way, usually kanang kalsada. Mungkin ang reason usually di ba kanang mo overtake ba, so ining overtake nimo counterflow na ka mo awas sa kadiri sa pikas lane, yes, o eventually moto na mo kalit og lugwa lang gyud, disgrasya. And kana maghilak ang kuano adlaw siguro nga way motorcycle nga dili maaksidente, kanang kuan nga kanang walay aksidente sa motorcycle, kanunay ta makakitaan na basig kana nga kind of thought and mentality nga give way lang mo kay motor me ay, is dili, no. One of those kind of mentality nga makakos ani nga kind of mga aksidente sa kalsada. Dili gyud na pwede gamiton nga kuan sa mga nagmotor because dili man mo ambulansya. Ang ambulansya ranay katungod nga mo counterflow kay magwangwang manggod siya. Magwangwang sa nang ambulansya. So you are alerted. One of those who are exempted we have to give way. Follow the rules. Kana mo give way gyud tag ambulansya or emergency, o unless you are in emergency, you are not excused to follow the rules. Dili gyud na pwede gamiton nga just consider. Anya kay ni counterflow man ka, actually naa gyud na automatic presumption nga ikaw ang sad-an, no. Ang kato lang gyud ang exemption lang gyud ana kanang katong the doctrine of last clear chance. Nga traffic na mo tanan, no. Pero mobalik gihapon ta sa issue ni sa kagamay sa ug kahuot sa ato ang mga kalsada na karon, no. That's why daghag nagmotor na kay they find it more practical nga magmotor kay maglusot-lusot sa traffic, although we know nga probably naa ni sila yung mga auto pero dili nimo gamit og four wheels kay mas dali ilusot-lusot kung tinuod magmotor. Ayaw lang siya mo counterflow. Mao na kanang, or if you can do so pero ayaw himo ang sayop sa pikas nganong nagbangga mo kay ikaw man ang gini-counterflow, and don't expect the other party to give way. What if gyud wala na nagtan-aw nimo? Dili na lang jud mo counterflow. Or di jud mo madisgrasya. Mao na karon. Kaya ang paduli na disgrasya ra gyud og kuan, kiha. Mao na siya. Siguro mas linyan ko gamay, if you are absolutely sure nga makalikay kag disgrasya, pero yung counterflow kay traffic in the first place. Sige, yung counterflow, kung makita mo si attorney ang naa sa pikas dili lane, consider mag-giveaway ra siya, bitaw. Ang pangutana, ana, o yun ba mo sa viral video atong Miyerkules nga ang ayaw mo hatag og konsiderasyon ang mga sakyanan sa mga motor riders nga mo counterflow kay bisan og sayop mas maayo nga magsinabtanay lang sa dalan nganuman. Do we have reactions there? Because wala diri dapita. Okay, I have 4 reactions unya
tag-as ra ba ni ilang mga kuan nag-discuss gyud sila diri. Kuan kay sila ani affected kay sila ani nga question. Ingon si Erica Zulaika Ligamuva, di jud na pwede kay makadisgrasya na ang counterflowing. In fact, dakpon man ganina, dili ang pagsinabtanay ang kinahanglan sa dalan kundili disiplina sa kaugalingon. Mga drivers karon daghan kayo badlungon og mga abusado. I'm sure si Dave si Mako dili ingon ana. Ingon si Biaro Yokaran, 4 wheels ni kang Biaro. Dili gyud ko mooyon. Rules are rules. It's a traffic rule to follow our lanes. Also, ang usa ka driver nga nakadawat og lisensya expected nga adunay basic knowledge on this. Always stay on your lane except on certain circumstances allowed by traffic rules. Dili kay pasabot gadali kag maayo. Unya ga motor ka exempted na ka sa balaod. Parehas ra pud tang tanan nga gadali apan we have to follow traffic rules and practice defensive driving to avoid road accidents. Walay special lane ang motor, shared ang lane. So dapat mo respeto sa balaod. Ingon ako inahan si Annie Pinaroya in the US na kung tumanon to iyang gusto, haskang gubutak ka, no? Tanan kay magmotor na lang, kay pwede raman di ay mo counterflow o maglusot-lusot. And then si Eduardo J.R. Siton, dili jud ang ayan. Kay mo ay mahimong hinungdan sa dagang disgrasya sa kadalanan. Disgrasya gani ang tarong nagsubay sa dalan. Kana pa bang klaro ng dili iyang dalan ang giagian. Subay sa dalan, sunod sa balaod para sa hapsay ug maayong dalan to save life. Mauna karon safety first. Unya Yes. ni safety ni bitaw ka ng counterflowing. Ako I don't know how to ride a motorcycle pero mobike ko no, pero kana if assuming nga mauna no, it's very very dangerous to counterflow bitaw kanang you are endangering not only yourself but the other party sa opposite nga lane, which we should be avoiding on the road. Naggrabe na gani kayo ang traffic, kahuman mag-aksidente pag yun ta, wala gyud excuse no? Pero kanang sugato nimo ang traffic, pwede ra na siya kung Emergency. naka sa kilid and you are running. Okay. Okay. Dapat sugaton ganin mo ang traffic kung nag-run ka sa road kay kung mo kuyog ka sa track, mo subay ka sa traffic is di ka kakita unsay wala kay clear chance sa imong likod no. So mo nang hit and run ka. So kung nag-run ka or nag-walking ka as exercise, naka sa sidewalk and then sugato nimo ang flow sa traffic Okay, para aware ka kung unsa nagpadong nimo. O, mora na siya ang time nga pwede na nimong sugaton ang traffic, but when you are driving, no siya ng counterflow. Ayaw gyud Bisa pagway balaod against it. Kay actually dili raman motorcycle no. Pwede man Yes. nganong motorcycle Ang other side- raman atong i-allow og counterflow kung mauman. Kung moingon ka nga pwede ra i-counterflow magsiraptan nay i-allow na lang po nato ang ubang four wheels sa opposite side nga mo counterflow pod. Is that the logic? Murag sayop man Gubot sad na kay siguro. Pero tinag yung gubuta. So in the same way nga dili pwede mag-counterflow ang four wheels. Same rule lang gihapon na sa Basta na wheel. motorcycle. Don't no? counterflow. Oh, just walk. Di man ka mo counterflow. Say, katong gingon ni Ryan nga kung walking ka, of course, you are on your lane, no? So it's not essentially wala ka counterflow ana, wa kay gihasol unya. Wa pug ka nagkuan. Wala pug ka kanang sani, wa ka naka-cause og traffic, lakaw raman ka, ikaw raman as a person ba kay sig ma-misinterpret ha nga katong mo counterflow ka kung running vehicle. Running as a person. Nag-jog ka or nagdagan ka, exercising ba? Mao na siya. So kanang observe lang siguro yung traffic rules, no? You follow the law lang yun. Those rules, labi na sa traffic, are there for everyone's safety, no? To regulate the flow. Kinahanglan lang yun siguro na itong sundon, unya, kanang daghan kaayo o kanang implication kung atong i-allow ang daghang kayong violation tungod kay safety gyud na siya, and we don't want that no nga kanang naay makalas tungod lang kay we are asserting no certain right nga wala man pud dato in the first place kay wa man nimo katungod ang mo kanang counterflow sayop gyud siya. Dapat dili nimo i-interpret ang balaod to your favor. Mao na siya katong nag-post ana, pero I think
I think naka-realize na ang siya pagtangtang eventually. niya was, there was a realization nga murag sayop iyahang punto. Di ba, So, Dave? nag-acknowledge na to siya. Iya mang gi-hide na, no? Or wala na niya gi-public. Kaya pagkakita, pag ako nabash. Ako gi-check pagkahapon kay maghimot ako reaction video, no? And then, ko wala naman. So, dili na lang ako mag-reaction video kay kanang. Gitangtang naman, no need to react. But this is for educational purposes on our part, no? Kanibang, unsay application usahay sa ato ang ipang post, no? Nga, public na magkaitan no na ata sa internet and kanang atong i-post, although dili ma-comment, dili mo react, could be seen by thousands na and it could create siguro wrong impressions or wrong message. You're sending the wrong message nga. Katong ingon ni Ryan ganina nga, okay ra di ay you're encouraging the violation which kana as much as possible labi na sa kalsada no ganahan ta mo avoid og accident. Kana ba sa the implication no? Was it a violation nga mura mag encourage na nimo ang mga tao, ang mga motorists to go against the law? By mere fact ba na kato imong argument na consider lang kay ana giveaway lang kan. Mura imong gi-encourage nga okay, you violate the law. Kita ako as a motorist no ya sige magyutag kasugatan na muli kay ko oy kay dili na actually consideration muli kay ka kay di ka ganahan aksidente di ka ganahan og disgrasya di ka ganahan og gubot di ka ganahan magasgas daghan kaayo no og kanang implications ng kuan mo git-git gani ka although there are really four wheels nga they will never give way so watch out for those. Bahala nagkuan, maghala na siguro magbinanggaay mo, basta di good siya muhatag og kalsada. And they're entitled to it. Nya mo na lane. Precisely niya. Masuko mo. Ano wa sila mo giveaway. Di mo ra masuko. Ning follow ra siya sa law og asserting only what is entitled sa kanang iyahang right of way. So ang nag-counterflow ang angay mo sabot. Yes, siya ang angay di masuko, no. Ikaw dapat ang mahuna-huna nga, dapat ba jud ko mo counterflow? Mao na mo na ko ani. Pero when you drive, you don't have much deliberation baya kanang kuan maguna siya murag your body is just kanang reacting to things. Mabitaw nga kanang kanang rules nya kanang inig drive nimo hinay sa ka kay nag-attune man gud na imong body no and you really have no time to deliberate mo counterflow ko di wa kay nana itanaw nimo limpyo aw mo counterflow ka pero mao na kanang imuha man gud ng frame of mind when you take the road. Pero ako I'm not a driver ha pero dili ba pwede nga dili na lang gyud ka mo entertain the thought of counterflowing because in the first place that is against the law. Ayon na nag-counterflow ingon si Ryan. Nga na may balaod nga nagdili nimo ana kay makainomnom ko sa time ni Mayor Tommy Osmania sa una nga katong ni mga mo counterflow nga mga sakyanan in Banilad area makita di choose TV. I-call out ni Mayor Tommy Osmania oy because that is really a violation against the law. Mao ni ron katubang pag-post niya is also telling the enforcer sabtalan mi ay lang dakpa dakpon jud mo. Implication. And ako as kuan mangutana jud ko nganong wa man to ninyo dakpa nga klaro man to naka-violate sa law. So mo na si and at risk ang katong mga nakuha sa video nga mga motor nga ni counterflow. Kaya pwede sila i-trace sa ng LTO ni counterflow dahil ka so you violated the law wala ni nakita sa among CCTV but in this video which will also bring us another discussion mga in public dili ka makabasa-basta og photograph or take a video sa mga tao bisan pag di ba nga public pero kana okay ra na allow for another discussion ko na may time kani bang sa mga tao kana CCTV okay ra na kay naman ginay alert di ba nga we have CCTV ana di ba mo bitaw nang kinahanglan jud ka pahibaon nga this establishment has CCTV is operated with a CCTV because nan sa mga issues sa mga data privacy but next week na lang nakaw na time yes nilo diri isa-isa na magiging niya. Ang pangutana natin next week masugot ba mo sa mga CCTV everywhere? Dili ba siya violation sa imong right to privacy? Wala tayong panahon but before we go let us say thank you sa Koy sa Pal ni Archbishop po si Palma ni Nanay Diana Limchua ni Tatay Dodong Limchua ni Robert ni Inday ni Matmat si Andrew si Joanne si Brian si Dave si Nilo si Jurex og si Ferdy and hello to Ate Lynn sa Sidon din sa Ponta Princesa kay kada sa budget siya mo tanaw and every time nga mag-upload ko sa atong
video link. Iyag yung i-share dayon, waray minuto. So thank you so much, Ate Lynn, and also Susa Vendor, my friend. Ako naman kauban sa church. Hello there! Thank you so much for watching. Magkita tagbalik sunod Sabado pohon. Dinhi lang sa iyong kasaw. Paborito ang kasaw. Matag pa ni hapon. Siren!